What's up learners? Kumusta? Ako si Denek Sensei at handa na tayong mag-explore ng empowerment technologies. Relax lang dyan, at sama-sama nating tuklasin kung paano tayo magiging mas powerful sa tech world. Don't forget to subscribe para updated ka sa mga bago nating adventures. At ang topic natin today is ICT and its current state. Simulan na natin ang fun learning about empowerment technologies. What is ICT? ICT stands for Information and Communication Technology. It's a term that covers a wide range of technologies used to manage and communicate information. Here are the components of ICT. Hardware. Mga physical na kagamitan tulad ng computers, tablets, smartphones, printers, at iba pang gadgets. Software. Mga programs or apps na ginagamit sa mga devices para magawa ang iba't ibang gawain. Kasama rito ang operating systems, applications, at mga tools. Networks. Mga koneksyon ng mga devices sa isa't isa para magkaroon ng communication. Ito rin ang nagbibigay daan sa internet. Data. Ang mga impormasyon na naa-access, ginagamit, at ini-store gamit ang ICT. Ito'y maaaring teksto, larawan, video, at iba pa. People. Tayong mga tao na gumagamit ng ICT para sa communication, work, study, at entertainment. Procedures. Mga steps o process na sinusundan para gumamit ng ICT ng maayos. Kasama na rito ang pag-set up ng mga devices, paggamit ng apps, at iba pang bagay. Services. Mga serbisyong maaring makuha online tulad ng online shopping, online banking, at iba pang transactions. Ang ICT ay ginagamit sa maraming industries at mga trabaho, at sa iba, ito'y napakahalagang elemento para sa kanila. Ang ICT ay kasama na sa buhay ng maraming tao, sa magandang paraan o sa hindi. Sa huli, depende ito sa kilos mo bilang end user, kaya't dapat matutuhan ang tamang paggamit at pagiging responsable sa ICT. Current state of ICT. Ang ICT ay sumusunod sa ilang trends habang nagde-develop sa panahon ngayon. Ang trends na to ang nagde-determine kung paano inilalabas ng ICT yung impormasyon sa mga tao. Narito ang mga bagong lumalabas na technologies, principles, or concepts sa ICT. Una, convergent technologies. This is when multiple different types devices combine into a single gadget because of technological advancement. Example nito ay ang smartphone, kung saan kayang gawin nito ang mga functions ng telebisyon, radyo, computer, telepono, camera, at GPS bilang isang gadget lang. Pangalawa, social media. These are software, applications or platforms that allow users to communicate in an online social communities or network. Ang social media ay nagpapadali sa tao na makipag-usap ng mas mabilis sa mas maraming tao. Ito'y ilang halimbawa ng social media. Facebook. Isa sa pinakakilalang social media platform kung saan pwede kang mag-post, makipag-chat, at mag-connect sa mga kaibigan at pamilya. Twitter. Dito, pwede kang mag-tweet ng maikli o mahabang mensahe, at makipag-ugnayan sa iba gamit ang hashtags. Instagram. Perfect para sa mga larawan at video. Pwede kang mag-share ng mga pics, stories, at maging updated sa mga interests ng iba. TikTok. Pwede kang mag-upload ng maikling video na may sayaw, kanta, o kahit anong trip mo. LinkedIn. Ito'y pang professional networking. Makakahanap ka ng trabaho, makikilala ang mga kasamahan sa industriya, at mag-share ng professional na impormasyon. YouTube. Ito'y platform para sa video content. Pwede kang mag-upload o mag-watch ng iba't ibang klase ng videos. Pinterest. Dito, pwede kang mag-create ng boards at ipin ang mga larawan na naghahatid ng inspirasyon. Reddit. Isang forum-style platform kung saan pwede kang makipag-usap at mag-discuss tungkol sa iba't ibang topics. Messenger. Messaging app na pwede kang mag-text, mag-call, at mag-video call sa mga kaibigan at pamilya. Pangatlo, mobile technologies. This is a term for devices that are easily carried and allow fast means of communication. Yung mga gadgets dati ay malalaki at mabigat sa simula, pero dahil sa technology, naging mas maliit at compact na sila ngayon. World Wide Web, WWW, versus Internet. Minsan, tawag ng mga tao sa World Wide Web o Web, sa maikli, ay Internet o kabaliktaran nito, pero may mga importante palang pagkakaiba ang dalawa. Ano bang pagkakaiba ng dalawang tea? The Internet is the actual interconnection of computers and other networks, while the web refers to the system that enables people to access information over the Internet. Ang Internet ay yung hardware side kasi konektado ito sa mga computer networks, connections, at infrastructures. Sa kabilang banda, ang web ay para sa software side kasi konektado ito sa mga protocols o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ang HTTP ay parang sistema o proseso na nagpapabilis ng paglipat ng impormasyon sa internet. Kasama dito yung mga web services, apps, at platforms. Web versions. The web has three distinctive versions, namely, Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. Yung Web 1.0, una sa lahat, focused sa pagbabasa. Parang read-only web lang siya. Noong simula ng web, pwede ka lang makakita ng mga bagay online na gawa ng mga gumawa nito. Pwede kang magbasa ng mga articles, makita yung mga picture, ganyan. Pero hindi masyado interactive at hindi mo masyado maiba yung mga bagay. Parang pagbabasa ng libro na hindi mo maaring sulatan. Web 2.0. Web 2.0 is read-write, which refers to the ability of the user to add content through posting, sharing, commenting, or rating. Pwede ka na mag-post ng thoughts mo, mag-share ng videos, mag-comment sa mga posts, at kahit mag-rate ng mga bagay. Web 3.0.
Web 3.0 is a concept of how the web will evolve. Isipin mo to, gutom ka at gusto mo humanap ng kainan. Sabihin mo lang sa phone mo. Titingnan ng phone mo kung anong oras na, tanda niya yung mga gusto mong kainan dati, at check din kung may bakante na mesa. Tapos, ibibigay sa'yo yung listahan ng mga restaurant na malamang magugustuhan mo. Kung gusto mo, pwede pa magpa-reserve ng mesa. Ang Web 3.0 ay parang sobrang helpful na kaibigan na alam na niya kung ano gusto mo bago mo pa sabihin. Pero heto ang bentahe, hindi pa siya ganun ka-perfect, so pwede pang magbago habang ni-revise pa. Astig, diba? Okay, dun muna tayo magtatapos sa ating topic sa empowerment technologies. Sana may natutuhan ka sa video na ito. Pa-like naman at pa-subscribe sa channel para makagawa pa ako ng mga vids na gaya nito. Salamat and kita-kits ulit sa next video. God bless.